when He saved my soul. I was burdened down with sin, no happiness was found within. I never knew the meaning of joy down in my soul. Then at last I finally knelt. Contentment filled my soul like I'd never felt. Heaven came down, there was glory all around when He saved my soul. I remember the day. When the Lord saved me. When the Lord saved me. All heaven came down. All heaven came down. I was happy and free. I was happy and free. Glory filled my soul. Glory filled my soul, for I knew the Lord had made me whole. I shall never forget the day when the Lord saved me. Now a life of peacefulness deep within my heart abides, since the day that Jesus took my sins away. And to heaven I will go, to spend the endless days just while they ever go, praising His name for the glorious day that He saved my soul. I remember the day. When the Lord saved me. All heaven came down. All heaven came down. I was happy and free. I was happy and free. Glory filled my soul. Glory filled my soul, for I knew the Lord had made me whole. I shall never forget the day when the Lord saved me. When the Lord saved me. I remember the day. When the Lord saved me. When the Lord saved me. All heaven came down. All heaven came down. I was happy and free. I was happy and free. Glory filled my soul. Glory filled my soul, for I knew the Lord had made me whole. I shall never forget. I shall never forget. I shall never forget. I shall never forget. I shall never forget the day When the Lord saved me. when the Lord saved me. When I think of heaven and all the sights I'll see, the walls of jasper, gates of pearl, the clear and golden streets, why should I be present? Why should I enter in? After all the sinful living and the wicked one have been, in the presence of Jehovah, as I stand before the throne, the accuser of the brethren starts to read the things I've done. As I hear the awful charges, the question fills my mind. Why
Why should I not be put in hell to suffer for all time? It's through the blood. That's all I have to plead. It's through the blood that Jesus shed for me, not by works of my own righteousness, for filthy rags are they, but because of that old rugged tree hanging on dark Calvary. That is my only plea. It's through the blood. When I'm walking through a valley and I feel there's no way out, the wind of sorrow threatens me, and they turn my world around. That's when I look to Jesus and the price He paid for me. I can lift my hands in praise to Him and shout the victory. It's through the blood. That's all I have to plead. It's through the blood that Jesus shed for me, not by works of my own righteousness, for filthy rags are they, but because of that old rugged tree hanging on dark Calvary. That is my only plea, is through the blood. But because of that old rugged hanging on dark Calvary is my only plea. It's through the blood. It's through the blood. Let's stand for our text. Our text is found in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 21. Huwag kayong mag-alala. I will really try to shorten my message tonight. Amen? Akala ko ayaw niya eh. Sige. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 21. Palagi ko alam niyo na yung verse ito, di ba? No, ang sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, read with me, go. Prove all things, hold fast that which is good. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa lahat po ng iyong naging pagpapala sa gabing ito, sa buong araw po, Panginoon. Pinagpala kami ng lahat ng mga reports, lahat ng mga kaganapan, Panginoon, lahat ng iyong biyaya sa Lighthouse at sa iyong mga anak, Panginoon, sa ministry ito, maging sa mga presentations, maging sa mga awit o Diyos na nagpasaya sa aming mga kalooban. Ngayon naman, Panginoon, ay pagpalain mo po ang pagpapahayag ng iyong salita, na ito, Panginoon, ay tumimo sa aming puso't manatili at ibuhay po namin bilang iyong mga anak at bilang iyong gawain. Maraming salamat po sa lahat ng mga
naririto at nakapakikinig ng iyong salita, dalangin ko ang iyong pagpapala sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, ang ibang mga kapatirang wala po rito. Ang iba'y may karamdaman, tulad po, Panginoon, ni Nanay Norma. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong kalinga para sa Kanya at sa Kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. At dalangin namin na anuman, Panginoon, ang iyong kalooban, kay maluwalhati ang iyong pangalan. And so, dear God, tonight, as we hear this message, touch our hearts. Speak to us. In Jesus' name, amen. Thank you. Be seated. By next week, nakalagay na ang mga bagong tarps natin dito describing what this year is for us. Alam na natin na ang ating theme for this year ay, ano nga yun? Proving all things in 2016. Ika nga, 2016 para sa ating mga taga-Lighthouse is the year of proving. No? At maliwanag yan sa salita ng Diyos, maging sa ating teksto sa gabing ito. At nawa, para sa ating lahat, ito ay magsilbing simulain sa taon na ito. Amen? Okay? Para guide sa ating lahat. Na kung saan sinasabi ni Apostol Pablo doon sa church sa Thessalonica. No, this wasn't written to Timothy. This wasn't written to Titus. This wasn't written to an individual man. This was written to an ecclesia, to a New Testament church, to a body of people. No, this wasn't written to invisible beings. No. This was written to a body of people, no, na gumagawa, kumikilos, naglilingkod sa Panginoon, nagpapagal, na inaasahan gumawa ng kalooban ng Panginoon sa mga gawain. Amen? Tulad sa atin. Kung baga, kung ito'y sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, ito rin naman ay sinasabi sa ating lahat bilang gawain ng Panginoon. Prove all things. Okay? Ano ba sa Tagalog yan? Ipruweba natin. Tama ba yon? Ha? Subukin, ha? Ano pa? Alam? Okay, tama. Patunayan. Di ba? Patunayan natin ang lahat ng bagay. And then he says, hold fast that which is good. Ano ba yon? Hold fast. Tanganan. Okay? O kaya naman ay, ano ba, hold fast, yakapin kung ano raw ang mabuti. Sa banal na kasulatan, pag sinabing mabuti, yan ay palaging merong binibigay na mabuting bagay, beneficial. Okay? Something that brings benefit. Some things that bring to us yung ikabubuti natin, yung ikatitibay natin, yung ikalalago natin. Amen? Yung bang pag napruweba tayo, maraming bagay ang binibigyan natin ng pruweba. Di ba? Halimbawa, yung mga alahas, pinepruweba natin yan. Pag niregaluhan ka, halimbawa, for example, di ba? Baka puwet ng baso lang yung binigay sa iyo. Di ba? Tunay, sabing ganyan, tunay na puwet ng baso. Hindi, parang pakinggan yung puwet, ano? Pero yun eh. Oo. Halimbawa naman, binigyan ka ng sabi sa iyo nung nagbebenta ng, bili na kayo ng ginto, ganyan, ginto. Tunay ito, tunay. Yan. Tinubog mo rin sa suka. Naging kulay green. No, naging kulay green. Ano ba ito? Fake ito! Ano yung fake? Itong sing-sing! Hindi po, fake yung suka. Yung suka, fake. Parang ganyan, ano? Alam niyo, binibigyan natin ng pruweba ang lahat. Kayong mga nililigawan ng mga kababaihan, gusto niyo ba na ang lumiligaw sa inyo hindi na pepruweba? Di ba? Tama ba? O, sabi mo nga, kung tunay mo nga akong mahal, sabi ganyan, ano? O, bilhan mo nga ako ng duhat na kasing laki ng mansanas. Okay ba yon? Meron bang ganun? Ha? Ipruweba mo nga ganyan, di ba? O, abay, hindi tayo karaka-raka tumatanggap na lang ng kung ano. Kasi alam nyo, sa mundong ito, marami ang fake.
Kayo mga gustong-gustong pumunta doon sa Bira Mall, sa Green Hills. Oh, ang mga fake ngayon, may class A pa, class B, di ba? Oo, iba naman yung yung imitation, di ba? Tapos, ewan ko ba, pero, wow. Lahat na lang dapat ng pruweba. Patunay. Di ba? Kasi alam niyo, mahirap tingnan talaga ang kalooban ng tao. Totoo ba? Tingnan niyo yung katabi niyo. Sige, tingnan niyo yung katabi niyo. Palagay niyo ba tunay ang katabi niyo yan? Yung mga mukha niyan, for example. Di ba? Oo. Tingnan niyo yung buhok. Angatin niyo. Angatin. Angatin ang buhok. Hindi. Walang iaangat dito. Walang iaangat. Oo. Tunay mang buhok yan. Ganyan. Kailangan ng patunay, mga kapatid. Tama? Maraming claim sa mundong ito. Kanina, andyan kami sa Lighthouse Cafe kasi ni-interview namin yung ilang mga senatoriables. Sabi ko, kinakailangan makilala ko kayo. Kasama ko yung mga ibang taga-PMTL. No? Kinakailangan malaman namin, totoo ba kayo? Baka mamaya, you're just here for power, di ba? You're just here for the title. You're just here for the money. Di ba? Tapos yung palang walang delivery. Tama? So we need that. Mga mananampalataya, ganun din. Di ba? Kahit mga lingkod ng Panginoon, ganun din. Naku, sinabi ko sa iyo, pumunta ka dyan, manood ka ng television, kadaming nagpipreach. Ano naman ang pinipreach? Di ba? Oo. Kahit mga churches, kung ano lang ang pangalan, anong dala-dala nila. Di ba? Kung sinong iglesia ni Kulapo, kung anong ganyan, di ba maintindihan? Ano ba talaga? Kailangan talaga ng patunay. Amen? Well, sa umpisa, makita natin ang Panginoon. At makita natin ang bansang Israel. Sabi ng Panginoon sa kanila, humayo kayo at kunin ninyo na, pumasok na kayo sa lupang pangako. After many years of being in bondage doon sa Egypt, nananalangin sila'y maihango sila, hinango sila ng Panginoon. And with a mighty hand, itanawid sila sa Red Sea. Tama? Okay? Pagkatapos, alam niyo ba, maikling panahon lang and they were at right at the opening of Canaan land. And so the Lord tells them, pumasok na kayo. Anong ginawa ni Moses? Nagpadala siya ng mga spies. No? Dalawa doon ay si Joshua at si Caleb. And when they entered Canaan, ano nakita nila? Naku, nakita nila, marami matatangkad doon. Okay? Mga kamag-anak ni Elis yan. Ayan. Mga higante. Si Jonah, yung magiging asawa ni Elis, matangkad din. Sabi ko, ano na lang ang magiging anak nyo? Di ba? Mga higante. And anyway, ba't pa nasama-sama yun dito? Pero, anong ginawa ng mga Israelitas? Nagduda sila sa Panginoon. Nawalan sila ng tiwala sa lahat ng pangako ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Okay, hindi kayo papasok. Iikot kayo at iikot kayo, iikot kayo. And they did that for 40 years. And why did the Lord do that? To prove them. To humble them. Amen? Kinakailangan talaga tayong dumaan upang maihayag ano ba talaga tayo, kuya. Di ba? Isipin mo, ang dami. Minsan yan kinakailangan mapwede. Lalaki ka ba? Ang hirap maino ngayon Sabi ko dun sa isang kausap ko, alam mo talagang dapat baguhin na natin dito. Itong Quezon Avenue. Nakakatakot na yan. Pag gabi, haharangin ka pa. Di ba? Kakalampa yun sa ano mo. Sabi sa akin noon, oo nga, Bishop. Diferensya niyan, buti kung babae talaga. Hindi mo maintindihan Pati sa bagay na yan, hindi mo na maintindihan. Ano bang patunay? Anyway, kaya ito, bilang mga mananampalataya at bilang gawain ng Panginoon, ang sabi sa atin okay, we appreciate God proves us. Amen? Yun. Kinakailangan. Ang daanan natin,
tingnan natin that God is actually proving us. Hindi tayo natatapos dyan. He will always prove us. Amen? Subalit meron din naman tayong dapat ipruweba. Meron din naman tayong dapat ipatunay. Are you listening? Yun ang ating teksto. Prove all things. Ano-anong mga bagay ang kinakailangan na magkaroon tayo ng patunay? Of these are just some things that I would like for us as God's people, as a lighthouse, to be aware of. Number one. In 2 Corinthians chapter 13 and verse 5, this is what the Bible says. Paul, talking to the church doon sa Corinth, he says, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Well, number one here, kung titingnan natin, ang kinakausap dito ni Apostol Pablo, mga mananampalataya na. Members ng Corinth ito eh. Are you listening? Sinusulat niya itong epistolang ito sa mga mananampalataya na. And think about it. Yung church doon sa Corinth, the church was composed of people na mga gifted. Realize that? Of all churches in the New Testament, we find the church in Corinth to be the most, to be the people that had the most gifts. They were so zealous about gifts. They take pride in having gifts. Pero, on one hand, well, marami sila mga gifts. On one hand, masyado silang karnal. Are you listening? Oo. Masyado silang umaasa sa mga bagay na, they were so engrossed with philosophies. They were so engrossed with the wisdom of this world. Kaya nga, hindi mo na malaman nga, ano ba talaga pinag-uusapan dito? Ano ba talaga conviction ng mga ito? And that is why the Apostle Paul says, examine yourselves. And even now, we need to prove ourselves. Amen? Sa maraming panahon na dumaan sa ating church, 40 years. I've been there since the start. I was just a young man since the start. Nakita ko na, sa pagkadami-daming dumulog at tumanggap kay Kristo, sa pagkadami-daming nagsabi na, well, I will be here, and they trusted Christ, they professed Christ, they were baptized, they're gone. Hindi mo na nga malaman kung talagang ligtas o hindi. Really, kinakailangan natin ng patunay na tayo mga mananampalataya. Sapagkat hindi ka pwedeng mananampalataya na hindi pwedeng patunayan. Alam niyo ba yun? Ha? Alam nga naman, ano ba, Kristiyano ka ba? Hindi ko nga malaman eh. Hindi pa pwede yun eh. No one can be a Christian who would not know he's a Christian. Kanina kausap ko, yung tumatakbong senador na si dating General, ano yan? Pagdilaw? Ha? Ayun. Okay. Sabi sa akin, Kristiyano raw siya. Tinanong ko, so, Kong, kasi party list yun eh. Kong, so, saan ka nagsimula bilang mananampalataya? Kailan? Sabi niya, Bishop, lumaki ako sa isang Kristiyanong pamilya. Lumaki ako, Bishop, sa Sunday school. Ano pa? Pero, Bishop, kahit lumaki naman ako sa simbahan at lumaki ako sa Sunday school, kinakailangan kong maligtas. Kaya tinanggap ko po ang Panginoon nung ako'y 12 years old. Di maliwanag. Tama? So, yun. Kristiyano ka bang tunay? Baka mamaya, meron tayong mga member dito. Alam nyo, nung araw, isipin mo, may kaklase ako sa Sunday school, ha? Kaklase ko sa Sunday school. Anak ng pinaka-faithful sa amin nung araw, ha? Okay. Nagpapastor na ako matagal, malaman-laman ko, Iglesia ni Cristo. Pumunta rito. Humihingi ng endorsement sa akin kasi nasa custom siya eh. Sabi ko, ano ba ang balita ko sa iyo? Ang balita ko, kay karoli ka na. Sabi sa akin, huwag na natin pag-usapan yan. Hindi pwede.
pastor ako eh. You know, ano ba talaga nangyari sa'yo? Yun na yun eh. Nasa kabilang bakod ako eh. Hindi nga eh. Ikaw baka ako nung nasa Sunday school tayo, kaklase kita, linggo-linggo, nandun tayo. Ikaw ba nagkaroon talaga ng isang eksperyensya sa buhay mo na tinanggap mo si Kristo? Na sinabi mo, Panginoon, ako'y makasalanan na ganyan-ganyan. Tumingin sa akin. Sabi sa akin, wala. My goodness. Ano na lang yun? Di ba? Baka mayroong mga laking Sunday school dito na ganun din. Lumaki kayo't lahat dito, pasama-sama lang kayo sa nanay at tatay nyo, pakalat-kalat kayo dyan, akala nyo ang church is just a plaything. Di ba? Ano talaga ang patunay natin? Wala kang pruweba sa buhay mo, walang makita sa iyo. Walang bunga. Hindi pwede yun eh. Prove your own selves. How that Jesus Christ is in you except ye be? Isipin mo, reprobates. Come on now. Pag nag-rapture ngayon, dumating ang Panginoon, di na maiiwan dito. Ipapaubaya ko na sa inyo itong building na to, sa inyo na to. Di ba? Pero, teka muna, sana lahat tayo kasama. Kasama ka ba? Ha? Kasama ka? Hoy. Kung hanggang ngayon, nasan ang bunga, nasan ang patunay na tayo'y mga ligtas, tayo'y mananampalataya. O sumasabay ka lang sa agos. Amen? Psalm 139:23-24, the psalmist says, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts." Patunay. Di ba? O sige, okay, ligtas tayo. Ha? Naglilingkod sa Panginoon. Patunayan mo nga talaga, lingkod ka ng Panginoon. Naku, sinabi ko sa inyo, maraming babagsak dyan. Tama? Pakanta-kanta ka rito. Minsan, pa-teach-teach ka pa. Pero wala rin naman eh. Nandiyan ka lang just for the office, just for the title, just for the name, just for... Di ba? Amen? We don't want that. Amen? Gusto natin na ang lahat ng naglilingkod at nasa ministry ay talagang tunay na may puso sa Panginoon, may pag-ibig, may pagsunod. Prove your own selves. Tama ba? Nakikinig kayo? Kayo mga nag-undergo ng workshop, can we really prove our own selves to be workers? Amen? Yun eh. Kasi naman, pastor, hatak-hatak ko palagi ng nanay mo, wag na lang. We don't need you in the ministry. Tama. Sabi ko kay Agatha, itong mga mag-e-enroll para dumaan dun sa workshop, no? Kung paano gumawa ng pelikula, let them have the heart for the ministry. Alam niyo, magandang, ako, mahilig ako sa camera. Yung mga humahawak ng camera minsan, pa-cute-cute lang yan eh. Di ba? Pero ginagamit natin yan para sa ministry. Dino-document natin ang lahat. Amen? Oo. See, everything here, everything. Hindi ako magtitipid, mga kapatid, sa bagay ng paggagamitan naman ay ministry. Hindi ako naniniwala na ang ministry dapat pulubi o kaya mahirap. No. Ang biyaya ng Panginoon ay mayaman. Amen? Pero, sundan natin ng magandang patunay na kinakailangan tayo talaga ay may commitment sa Panginoon. Tama. Naku, kahit mga pastor, sinabi ko sa inyo, kung pwede nga lang, mapapa-adapt bilang lighthouse eh. Huwag na lang. Tama? Number 2. Malaki 3:10. Malachi. Alam niyo yan? Bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house. Pero hindi yun ang subject natin. Ang subject natin is this. Na ang sabi ng Panginoon through Malachi, and prove me now herewith. Another thing we should prove is our God Himself. Amen? Maraming Kristiyano hindi naman talaga kilala ang Panginoon eh. Nakikipanginoon lang. But you know what? The truth is this. They can't take God's word as is. They can't take His promises as is.
They can take His will as is. The perfect will of God. Ang bottom line nun, hindi naman yung kalooban ng Panginoon. Ang talagang bottom line nun, yung person niya. The person who has reservations, no? Sa sinasabing kalooban ng Panginoon, ang talagang reservation na sa persona ng Panginoon. Alam niyo ba yon? Ha? Hindi natin pwedeng alisin. Alam niyo ba na hindi niyo pwedeng alisin, no, ang person ng Diyos sa kanyang pangako? Hindi mo pwedeng alisin ang persona ng Diyos sa kanyang pagiging totoo. For example, ito ang isang truth that we all accept. God cannot lie. Okay? The statement is God cannot lie. Hindi God will not lie. But God cannot lie. Why? Because that is consistent with who He is. Because He is truth. You understand what I'm saying? Kaya, kung siniisip mo at pinagdududahan mo ang pangako ng Panginoon, ang talagang pinagdududahan mo yung person niya. You actually have reservations sa kanyang person as God. But can you imagine such a thing? Many Christians do not know what they do. Many Christians do not actually, they cannot take the promises of God. If the Word of God says, sabihin na natin, okay, Pastor, alam nyo, if you cannot take this Word, and this is the Word of God, hindi naman ito ang issue eh. The issue is how do you take His person? Because you cannot take this and separate this from the person of God. You're listening? Kaya suriin natin yan. If you question any of His Word, okay, you question His being. Yun eh. Tayo, alam nyo, minsan pwede nating paghiwalayin yung tao sa kanyang sinasabi. Di ba? Sasabihin natin, alam mo, tinatanggap kita bilang tao, pero hindi ko tinatanggap yung sinasabi mo. Hindi pwede sa Panginoon yan. Hindi ko pwedeng sabihin, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon, pero hindi ko pwedeng tanggapin yung sinasabi mo, yung utos mo. No, that cannot be. You prove God. Kaya yun ang sinasabi niya eh. Talaga ba pinagtitiwalaan mo ako? Are you listening? Maraming ganyan dapat tayong tingnan. How do we actually accept God? But you can't accept His Word. Hindi mo nga mag-aralan eh. Maraming ayaw pumunta dito sa Lighthouse kasi ang preaching dito, ganun na lang. Di ba? Pero hindi tayo mag-water down. Amen? No. Because this is our growth. Hindi natin growth yung kung anong ginagawa ko. No. Hindi. Ang growth natin ito. You realize, Pastor, ang dami yung ginagawa. Meron kayong medical mission, meron ganyan. Nung araw, wala naman yan eh. You know why? Sapagkat ministry yun eh. Showing mercy. It's actually patterned. Isipin mo, ginawa ng Panginoon. Ginawa nga niyo, di ba? He went to the multitudes. Why? Because that's who He is. You cannot take that away. You cannot be a Christian without getting to have a part of the Lord Jesus Christ in you. Amen? Galing-galing mong Kristiyano, nasa service ka palagi. Di mo man lang bigyan ng magandang kalooban yung kapitbahay mo. Ano ka? Tama? Magaling ka lang, umupo, makinig, mag-amen, kumanta. Yun lang ba yung pagiging Kristiyano mo? That cannot be. Amen? Kaya marami akong sinasabihan, anong kailangan Kristiyano ka? Pilipino ka, may kinalaman ka sa lipunan, wala ka magawa. Now, come on. Hindi pwede mangyari yun eh. Yun ang pruweba nun eh. See, prove me, sabi ng Panginoon. Prove me if you can really trust me. You heard the message this morning. Ano sabi ni David? Whatever they say, whatever they do, however they may try and destroy the foundation, I will trust in the Lord. Amen? Number 3. Romans 12:2. And be not conformed to this world. Ano sa Tagalog yan? Ha?
Ano sa Tagalog yan? Huwag kang sumang-ayon sa mundo. Huwag kang umayon sa mundo. Huwag kang maging katulad ng mundo. Hello? Ano ba yung nasa mundo? Ha? Huwag kang maging itsurang parang nasa kung ano, di ba? Maging iba ka. Tama? Yung bang pag nakita ka, iba itsura mo. You're not conformed to the fads. You're not conformed to, di ba? Kung corrupt yung lahat, hindi ka. Tama? Kung user lahat, hindi ka. Amen? Oh. Kung masagwa ang ugali ng lahat, hindi ka. Kung nagmumura ang lahat, hindi ka. Yun eh. Kung patay lahat, buhay ka. Sabi nga na tatay nung araw, it takes a live fish to go upstream. All dead fishes can swim downstream. And be not conformed to this world, but be ye what? Transformed. Now, come on. Alam niyo, ang dami-daming Kristiyano, lahat, transformation, transformation, transformation. Puntahan mo muna yung sinasabi ng una. Be not conformed. Doon nagsisimula yun. Hello? Panalangin ka, Lord, bring transformation to my country. Conform na conform ka. How can you be transformed? By the renewing of your mind that ye may prove. Nandun pala yung subject natin, prove. What do we need to prove? Prove that the will of God is good, that the will of God is acceptable, that the will of God is perfect. Prove His will. Amen. Pero alam nyo, ang typical na Kristiyano, natatakot sa kalooban ng Panginoon. Nakikinig kayo? Ang typical na Kristiyano ay natatakot sa kalooban ng Panginoon. Kasi minsan ang kalooban ng Panginoon hindi gwapo. Hindi matangkad. Hindi mayaman. Hindi maitim. Hindi madaling mamatay. Minsan ang kalooban ng Panginoon ay hindi yung marami. Di ba? Oh. Minsan ang kalooban ng Panginoon ay hindi convenient. Ayaw natin nun. Pero ang sabi dito, kung ano man itsura, kung ano man kalagayan, kung ano man ka-inconvenient, kung ano man ang kalooban ng Panginoon, it is still good. It is still acceptable. It is still perfect. Amen? Yun ang kinakailangan natin mapruweba. Yun ang kinakailangan natin patunayan. Kasi pag napatunayan mo ang kalooban ng Panginoon sa isang bagay, okay? Yun ang gusto mo palagi. Maliban na patunayan mong, maliban na, pero natatakot tayo minsan eh. Bakit? Kasi, pastor, kapag ginawa ko yan, mawawalan ako ng kliyente. Kasi, pastor, pag ginawa ko yan, mawawalan ako ng kaibigan. Parang yung auntie ko nung araw, auntie ni tatay nung araw. Iniimbitan ni tatay sa church palagi, tumutuloy sa amin. Okay? Narinig ko na, nag-uusap yung lola kong yun, auntie ni tatay. Kaya, auntie, sabi ni tatay, kinakailangan maging Kristiyano ka na, tanggapin mo na si Kristo. Sabi nung auntie ko, narinig ko na, bata pa ako. Bien, ikaw naman. Kasi nga, kapag ako naging Kristiyano, mawawala na yung mga, yung ginagano na naglaro. Yung kamadyungan ko. Mawawala sila, ikaw naman. Kayo na lang maging Kristiyano. Woo! Di ba? Ganon eh. Mawawala kaibigan ko, mawawala business ko, mawawala ganito eh. Ayaw natin tanggapin na ang kalooban ng Panginoon ang pinakakailangan natin. Let me tell you tonight, kalooban ng Panginoon ang kailangan natin. Hindi optional yun. Tama? Hello? Oh. Nung si Jonah ay nasa tiyan ng malaking isda, kalooban pa ng Panginoon yun? Oh.
sinangamoy isda siya. Isipin mo, ang sangsang niya, di ba? Pagkatapos, nagbiyahe siya, magmula doon, tinakbo niya, masangsang na siya, amoy pawis pa siya. Di ba, nag-preach siya, isipin mo. Wala siyang pakialam sa mundo. Wala siyang pakialam sa mga tao noong araw. You know? Kaya alam niyo nangyari, si Jonah noong araw, marami siya na-experiensyahan. Hindi niya maintindihan ng kalooban ng Panginoon. Ayaw niya ng kalooban ng Panginoon eh. Nag-preach siya. Yet 3 days and, Nineveh shall be destroyed. Yun lang ang mensahe niya eh. Tapos, para bang tinanggap, kayo ng kalooban ng Panginoon, mga buwisit kayo. Umupo siya ron, puno sa bundok, dinungan niya yung Nineveh. Okay, sumilong siya ron sa isang gourd, yung isang, ampalaya. Tama ba, no? Ampalaya. Gourd ba yung ampalaya? Gourd? Ha? Ayun. Sumilong siya doon, sumilong siya. Inantay niya na gugunawin ng Panginoon yung Nineveh. Hindi ginunaw. Kasi nga mingi na ng tawad, nag-repent sila Ayaw tanggapin ni Jonah yun. Nabuwisit siya. Ang ginawa ng Panginoon, nilanta niya yung gourd. Paisipin mo naman itong taon to, preacher na preacher, nang hinayang pa siya ron sa ampalaya, kaysa ron sa mga tao sa Nineveh. Alam niyo, minsan ganyan ang tao Hindi natin makita ang kalooban ng Panginoon. Tama ba? Ang kalooban ng Panginoon magpatawad. Ayaw ang patawarin Hello? Hindi mo makita yung bagay na kalooban ng Panginoon, magpatawad ka. Hoy! Amen? Hindi mo makita na ang kalooban ng Panginoon ay malaman nila kung anong mensahe na ba na nakasulatan. Bahala kayong pumunta sa impyerno, buwisit kayo. Yun See, God's will is good. It's acceptable. It's perfect. Amen? Prove that. You see? Alam niyo ba na ang kalooban ng Panginoon sumasaklaw sa lahat ng buhay natin? Sumasaklaw sa conduct natin, sa behavior natin. Tama? Sumasaklaw sa itsura natin. Alam niyo ba yon ang kalooban ng Panginoon? Hello? Sumasaklaw sa itsura natin ang Alam niyo, ito huwag niyong iisipin na porke ito sa Lighthouse. Kasi ayaw ni pastor yan Ewan ko ba? Ayaw ni pastor na maikli ang damit mo dyan sa Lighthouse. Ayaw ni pastor. Ano ba, kalooban ko lang yun? Hindi natin nakikita na ang kalooban ng Panginoon maging maayos at maging modest, maging karapat-dapat, may respeto. Yung bang re-respetuhin ka? Tama? Hindi yung bastusin ka. Ano ba gusto mo, bastusin ka? Hindi kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon hindi maging bastusin ng Kristiyano. Tama? Kaya baguhin nyo ng mga itsura nyo. Ito, hindi nyo makikita magpresito na nakamaong. Naka-t-shirt na punit. Tapos yung maong, punit pa rin sa tuhod. Hindi nyo makikita ang ganyan. Bakit? Kahit sabihin na, kinakailang abutin mo yung mga yung mga mahihirap. Look, inaangat nga natin ang buhay ng mga mahihirap Tama? Alam niyo ba na ang mission ng Panginoon mag-angat? That He left His throne in glory. That though He was rich, He became poor. So that through His poverty, we might be rich. Ewan ka ba anong klaseng prinsipyo yung para mawin natin sila? Ano yun? Amen? Anyway. Pangapat. Anong una? We prove ourselves. Ikalawa, we prove God. Number 3, we prove His will. Number 4, 2 Corinthians 8:8. I speak not by commandment, but by the occasion of the forwarders of others, and to prove the sincerity of your love. Alam niyo, sanay tayo dyan. Sanay tayo magpruweba o magpatunay ng mga pag-ibig sa mga irog natin. Tama? Pero ang hindi tayo sanay ay magpatunay ng pag-ibig natin sa ating Panginoon.
Hindi naman natin alam kung paano umibig except that we have seen and we have experienced the love of God. Walang tao na marunong magmahal. Kahit pustahan pa tayo. Wala. Hindi marunong magmahal ang tao ng pinanganak. Naniniwala ba kayo ron? Depraved tayo eh. Kasama dyan ang ugali, kasama dyan ang mindset natin. Maliban na ituro mo sa bata ang pag-ibig, hindi siya matututong umibig. Galing natin yan. Tama? Pero, naunawaan natin ang pag-ibig nung pinakita ng Panginoon kung ano ang pag-ibig. Lalo sa ating mga mananampalataya. Nakita natin. Alam niyo ito yan. Kinakailangan tayo bilang mga mananampalataya. Somehow we can refer to an experience that we saw the Lord Jesus Christ dying for us. That we saw. Are you listening? That we saw. Kaya nga faith eh. That we saw Him dying for us by faith. Yun eh. Naalala ko yung isang awit, were you there when they crucified my Lord? Were you there? You know, meron pang isang awit kaming inaawit ng araw, I've been to Calvary, I can say I've seen the Lord. I've been to Calvary, you know, through the written word. And because we saw His love, then we then can prove our love. Tama? Dadako tayo sa ating anniversary. It's then when we will give our sacrificial offering. Alam niyo, sa Lighthouse, hindi natin problema magbigay ng sacrificial offering. Because we understand that our faith begins. Our faith was authored by a Christ who sacrificed. So we cannot do without sacrifice. Amen? Si Peter, sabi niya yan. What we should offer sacrifices. Amen? Sabi ni Paul, that we should actually offer our lives as living sacrifices. Kaya dapat alam nyo, hindi bago, hindi indifferent ang isang tunay na Kristiyano sa issue ng sacrifice. Amen? Dito sa Lighthouse. No? Minsan nga, iniisip ko, kawawa naman ito ng mga taga-Lighthouse. Dami-daming offering dito. May tithe na, may love, may faith, may mercy, may first fruits, may sacrifice pa. But you know what? That's going first class in heaven. Amen? Hindi ba ang first class mahal? Tama? But it's rewarding. Naku, alam niyo mga kapatid, baguhin niyo na mindset natin. Baguhin niyo na mindset niyo. Di ba? Sabi nga na tatay nung araw, may mga Kristiyano who will get to heaven by the skin of their teeth. Eh manong, punta ka na lang sa langit, punta ka na lang sa glory, go there first class. Amen? Be a faithful Bible Baptist. Yun. Do you have this conviction? So we prove our love. And we only can prove our love by way of sacrifice. Wala nang iba eh. Tama ba? Because others will do it. Others will. Anong pinagkaiba? Halimbawa, alam niyo ba, tingnan niyo ha? Paano magbigay yung mga membro ni Apollo Kibuloy? Alam niyo ba yun? Paano magbigay yung mga membro ng INC? Yung mga kulto. Paano magbigay? Baka mapapahiya pa iba sa atin dito eh. Tama? So ano pagkakaiba? Anyway, lastly. No. Second to the last. Galatians 6:4. But let every man prove his own work. Are you looking at this? Bigyan din dating patunay, mga kapatid,
ang ating ginawang paglilingkod, ang ating trabaho mismo, ang ating service mismo. Amen? Patunay natin yan. Oy, Kristiyano, huwag ka mag-agaw ng credit. Tama? Nakikinig kayo? We prove our work. You see? Hindi, alam nyo, dito sa atin, sa Kristyanismo, wala ditong outsourcing. Tagaan nyo yan sa bato. Ang nag-outsource ng serbisyo sa Panginoon, walang reward. Mundo ang nag-introduce ng outsourcing. Amen? Hindi mo pwedeng idaan yan. Kayo na lang, hindi, babayaran naman natin kayo. Hindi pwede yun. You have to do them yourselves. Tama ba? Oh. You see? Why? Because everybody receives a gift. And we should be stewards of that gift. Nobody can steward our gift for us. Tama? Oh. Sipin mo, binigyan ng Panginoon si Brother Dick ng gift ng pagtugtog. Eh kung hindi niya bibigyan ng halaga yun, tama? Oh. Sipin mo Bay, ang galing, di ba? Kaya kayo, prove your worth. Amen? Prove what God has given to you. Yun Prove your work. Prove your worth. Patunayan natin. Nagkamali ba ang Panginoon sa pagbibigay natin ng gift? Sa atin ng gifts? Hindi. Why? Because the calling and the gifts of God are without repentance. Hindi nagkamali ang Panginoon. Ikaw ang nagkamali dahil di mo inaayos yan. Amen? Oh. Di ba tinuturo ko dun sa ating sa ating workshop? No? The calling and the gifts of God are without repentance. O binigyan tayo lahat ng gift. Everybody here, everybody in Lighthouse has a gift. Yung iba gifts. But everybody has a gift. Yung gift na yan ay ginagawa natin platform so we can serve God. Amen? Ang isa sa mga trabaho ko is to find avenues so that these gifts can be used. Tama ba? Oh. Abay, nung araw, akala natin ang ministry, preach lang, teach lang, kanta lang, tugtog lang. Akala natin ganun lang ang ministry. Pero ngayon hindi na. Amen? Hindi na. Oh. Sipin mo, nung araw, hindi naman tayo gumagawa ng mga pelikulang ganyan. Nakita natin ganyan. Hindi ba? Oh. So, yun. Nung araw tumutugtog ako. Pinapanood ako ng mga iba. Meron akong isang nung araw na nanonood lang sa akin, young man, nasa isang church. No? Sabi niya, Kuya, gusto ko rin matutong tumugtog. Sabi ko, mag-aral ka. Sabi ko sa pastor niya, pag-aralin mo to ng piano. Ini-sponsor ng church para magpiano sa Yamaha. Natuto. Nung matuto magpiano, lumabas. Umalis sa church. Alam mo, yan ay prove your work. Sapagkat di naman tayo aasahan ng Panginoon na wala siyang binibigay sa ating gift. Amen? Learn that. Prove your work. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. Lastly, our text. Prove all things. Lahat ng bagay. Patunayan natin ang lahat ng bagay. Hindi lang ito yung bang patunay sa ating pagkatao, sa ating pagiging Kristiyano, patunay sa kalooban ng Panginoon, patunay sa ating Diyos mismo, patunay sa, all things. Amen? Oh. Prove all things. Unawain natin. Parang yung mga nasa nung araw, nasa Berea. May narinig silang isang mensahe.
Pinatunay nila sa salita ng Diyos na yun nga yun. Amen? So, the Bible instructs us this. Prove all things. And then, when we have proven all things, hold fast that which is good. What's good? This is good. The teachings here, the commandments here, the examples here are good. Not in terms of how this world looks at good, sapagkat ang mundong ito ang tingin sa good iba. Subjective yun. Relative yun. But not the good from this book. Amen? So let's learn this. And I pray that as we do, the more we will then be ready for our anniversary. Prove all things and hold fast to them. Amen? Hold fast to them. Let's stand and pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Inaasahan niyo kami, Panginoon, na maging masunurin sa iyong salita. Inaasahan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ng tamang aplikasyon na iyong salita sa aming buhay. Inaasahan niyo, Panginoon, na kami magluwalhati sa iyo. At ngayon, Panginoon, ay hayag. Ang isang bagay lamang, Panginoon, kung paano ka makapagbibigay luwalhati sa iyo, ay kung susundin namin ang iyong salita. Yun lang po, Panginoon, ang kinakailangan naming maunawaan. Ang luwalhati sa iyo, Panginoon, ay hindi sang-ayon sa aming kagustuhan. No, dear God, we understand na hindi po namin pwedeng baguhin kung paano ang luwalhati sa iyo ay dumadako sa iyo. There is no shortcut to glorifying you. The only means and the only way by which we actually can glorify you, dear God, is when we obey your word, when we apply your word to our hearts, to our lives, to our ministry. It's clear to us when the Lord Jesus Christ said, observe all things whatsoever I have commanded you. And Lord, we want this. But dear God, madalas po, Panginoon, ay mahirap tanggapin ang iyong kalooban. Mahirap gawin ang iyong utos. Marami, Panginoon, ang aming hinaharap sa aming buhay, maraming hinaharap sa mundong ito, na nagbibigay po sa amin ng inconvenience. But Lord, help us, Lord, tonight to look at your word. Simply, dear God, because it's your word. And help us, dear God, tonight, not to question your person, your being. If we doubt your word, we actually question your being. But oh God, we want to come to you tonight and to say, Lord, forgive us. Make our hearts right. Let us do your work the way you want us to do your work. And as every head is bowed and every eye is closed, search me, O heart, that's the song to be sang, and know my heart. Let me prove all things. Let me be willing to prove all things. And as this song is sang, would you come to God and say, Lord, narito po ako. Help me to do as your word says. I want to come to you, Lord, tonight. Let me take your word as is. Would you come? Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me,
Sing the next verse. I praise thee, Lord, for cleansing me from sin. Fulfill thy word and make me pure within. Fill me with fire where once I burned with shame. Grant my desire to magnify thy name. Amen. We'll be dismissed in prayer, pero siguro I would suggest those of